Poison 13 aminadong mapapalaban kay Sensei. Batas sinabing anong kailangan gawin ni Shaboy para labanan siya ni Tipsy D. At Shernan parang babae pala kung magtampo. Alamin natin ang mga yan, so tara. April 25 at 26, mangyayari na nga ang Second Sight 15. Sa date nga ng nasabing event, dito ay magtatapat si Poison 13 at Sensei. Sa unang tingin, makikitang yamado dito si Poison 13. Kahit triplihin yung ace, wala akong takot sa iyo, gago. Huwag kang tatrayo-trayo, baka straightin ko yung mukha mo. O ano, winner na? O baka bitter ka? Full di full ang aking punches, tol, may kicker pa. Makikita mo yung tunay netong bilang sa balasa dahil umpisa pa lang alam nyong 13 yung baraha. Bagamat underdog ang tingin ng karamihan kay Sensei, tila iba nga nakikita dito ni Poison 13 dahil meron daw ikakalamang sa kanya si Sensei, kaya sa kabilang banda lugi din siya. Dahil nga naman sa maraming pwedeng aralin si Sensei kay Poison dahil sa kilala na ito at meron pa nga ngayong tinatawag na underdog effect. Galing ni Sensei pala, no? Galing. Mukhang mapapalaban ako, boy. Ganda. Mukhang mapapalaban ako, boy. Ganda. Ang galing din tumugma, no? Two-sided. Marunong. Ano? Two. Round 2. Ano yun? Sensei. Malinaw, no? Sensei. Malinaw, Sensei yun. Magaling siya mag-joke. Oo. Ako hindi na ako nag-joke. Pero, andun nga makikita mo sa kanya yung pagiging meticuloso niya sa rhyme. At the same time, may metro din siya na lagi siya sa live. Tanga, maganda magiging laban yun na ito ni Sensei. Pakiramdam ko. Sa bagay kasi, ang nilalamang kasi ng mga underdog, hindi masyadong hindi masyadong nag-e-expect yung tao sa kanila eh. Kaya, mahirap talaga eh. Putang ina, maliligan ka. Ito ang lamang nila dyan. Mas marami silang angle. Isa na yon. Yung mas marami silang pwedeng sabihin dun sa mas nakakaangat. Samantalang yung mas nakakaangat parang hindi ganun kapamilyar. Kailangan mo silang mabutasan ng matindi. Yun yung lugi. May lugi. Kumbaga parang, ewan ko, hindi ko naman pwede sabihin lugi ako pero pwedeng ganun din. Ang isang tinitingnan ko dyan, kapag nasabayan niya ako. Pwede. Yan, kasi syempre, yan, katulad ng sinasabi mo yung underdog effect na kapag yan, nakapagpakita ng puta, hindi inaasahan ng tao. Kasi may mga pagkakataon, bago, tapos ito, veterano, ay alam na yan. May mga ganun eh. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na ganun talaga yan. Kasi lalo na't ako, halimbawa, bago ako, bibigay mo sa akin, bigatin na pangalan. Tayo na paghahandaan ko yan. Tutuduan mo yan, di ba? Tutuduan ko yan. Yun, doon naman pumapasok yung sinasabi ko na pag ikaw naungusan niyan nabigyan ka ng maganda tapos hindi ine-expect ng tao na may ganun yan. Ay nayari ka diyan. yun yung kailangan kong paghandaan na dahil alam kong may tira din talaga yun si Sensei. 'Di ba? Kita mo naman eh. Sa kabilang balita naman, nireview nga ni Batas ang Royal Rumble ng Aon 16 ng Day 2 kung saan bumatel si Shaboy. Sa huling ikot nga ng Royal Rumble na ito, kilain namon ni Shaboy si Tipsy D. Nasubukan naman daw niya si Shaboy na makabagong undefeated. Kung maalala nyo, may rookie din noon na undefeated na nilabanan ni Tipsy D. Ito nga ay si Sequence. 6-0 din si Sequence nang labanan siya ni Tipsy D. Tulad ng standing ngayon ni Shaboy. Undefeated to! Naku po! Dahil nga sa call out na ito ni Shaboy kay Tipsy D, napaisip nga si Batas kung anong dapat daw gawin pa ni Shaboy para patulan siya ni Tipsy D. One-on-one man o Royal Rumble, ako'y palagi sa battle, ako'y palagi na committed. Tipsy D, baka gusto mong itry itong makabagong undefeated. At sa huling balita, tuluyan na nga nakalimutan ng mga tao ang issue ng 3GS kung bakit sila nabuwag. Kaya binalikan natin ang naging payag ni Poison 13 about sa issue na ito. Ito dito ako na nalulungkot din na katulad nun, wala naman dapat nakakaalam ng nag-aaway-away yung bawat miyembro eh. Paano lumabas ba? Hindi ko alam. Paano ba lumabas? Alam babanggitin sa battle, gaganyan, ahamunin, alam mo yun, yung mga ganun. So, imbis na pag-uusapan na lang dun sa loob,
kung saan-saan pa nakarating. Yeah, Hindi yeah, yung mga yeah. tao nagkaroon ng idea, ay siguro magkaaway to si ganto. Ay Ah. siguro may ganto. Alam mo yun, yung ganung atake na Ang ano rin Pwede dyan, eto yon pare. Tingin ko kahit ibang kampo, nagkakaroon din naman ng mga problema sa loob no? Pero hindi lahat kailangan malaman ng mga tao di ba? Totoo. Okay. Tapos, di ba, ayun, magsasalita ka ng, halimbawa, sa podcast. Hindi naman dapat banggitin, sasabihin mo na ganito, sasabihin mo na ganyan. Ano bang intention mo? Kala ko ba gusto mong maayos? Ba't pinatatamaan mo yung mga kaibigan mo? Kaibigan mo, tingin mo dyan, di ba? Yun, doon lang ako nalulungkot. Parinigan. Parinigan. Feeling ko nga, nagpaparinig din ako eh. Di ba? Hindi, hindi ako nagpaparinig. Sinasabi ko yung nararamdaman ko, yung totoo na nakikita ko. Tatandaan na natin. Umaabot tayo sa ganitong punto. Pero hindi na umabot sa point na nag-usap-usap kayo. Hindi na siguro nangyari dahil nga lumala na lang ng ganyan. Ayan, nandyan na eh. Anong gagawin? Ako gusto kong magkausap-usap, gusto kong maayos. Pero may mga tao kasi na kahit ayusin mo o magpakumbaba ka, kung sarado ang isip, walang mangyayari. Ako, hindi rin naman ako perfectong na nagkakamali din ako. Di ba? May mga mali din sa akin. Baka may mali din sa'yo. Ngayon mag-usap tayo. Ngayon, kung ako nakailang beses na ako nagbaba sa'yo, paano natin yan? Siyempre, ako, hindi ko naman hangad na masira. Pero nakailang beses na akong nagbaba sa'yo, anong gagawin natin? Di ba? Inireject mo na nga ako ng maraming beses eh. Tutuloy ko pa? Mukha na akong tanga nun. Di ba? Siyempre, hindi mo rin naman gagawin sa akin na pabalik. Na, lumipas na eh. Di ba? Yeah. Tapos na yung paghihingi ko ng dispensa, tapos na yung pakikipag-ayos ko eh. Siyempre, hindi mo rin gagawin pabalik yun. Kasi tapos na eh. Kumbaga, expired na yung na-register mo upload. Alam mo yan? Kahiyaan na lang. Ayan, ganyan na lang. Tapos parinigan na lang sa Facebook. Parinigan na lang sa mga video na ginagawa. Ako, hindi ko naman kaling magparinig din eh. Ngayon lang. Hindi, pero kumbaga ngayon, kanya-kanya kayo o nagkaroon ba ng division o ano ba? Alam ko, matagal na kaming kanya-kanya. May kanya-kanya talaga kaming galaw. Hindi naman kami din isa na 3GS kami. Pero ano ba sabihin? Bawat isa may kanya-kanyang galaw. Oo, may kanya-kanyang galaw, may kanya-kanyang pinagkakitaan, may kanya-kanyang mga diskarte na hindi natin ma-please na pag sinabi mong ganito tayo. Siyempre, minsan aalamin pa yung mga mga schedule kung kailan pwede, kung kailan libre lahat. Pero nangyayari naman. Pero hindi madalas. Ngayon, siguro dahil dun sa bagay na yun, may mga pinagkatampuhan din na ngayon, ang nangyari, kanya-kanya na lalo. Bagamat walang binanggit na pangalan si Poison 13, alam naman natin ang tinutukoy niya kung sino. Walang iba nga kundi si Shernan. Dahil lahat naman ng 3GS ay okay, bukod lang kay Shernan. At yung sinabi pa ni Poison 13 na naghahamon sa battle dahil ginawa ito ni Shernan noong laban niya kay Pistol. Kinall out niya nga sa M-Site. Hoy mga uhuging Motus and Sis! Lahat kayo galing sa bayag ko. Kung di ko binigyan ng kaalaman si M-Site, ang liga nyo hindi mabubuo. Puro kayo pasaring, pero mga bahag ang buntot. Pero alam nyo kung gaano kagago to. Gusto nyo malaman sino magaling? Motus o pulo, iharap nyo sa akin amo nyo. So kayo ba mga kuys, isa din ba kayo sa nangihinayang sa pinagsamahan ng 3GS? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba ng pag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.